tikoy na sa kara. Kanas matano. Tikoy na. Ma, huwag akong hindi po kang ina talaga. Ganito katapang ang Pinay sa Japan pero tapang na mali. Ito ang naging matinding reaksyon ng maraming netizen matapos kumalat sa social media ang isang video kung saan naging viral ang isang Pilipina na nakipag-alitan sa isang matandang Haponesa dahil lamang sa usapin sa tamang pagtatapon ng basura. Ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Oh, dito daw talaga ipasok mong ganyan. Batay sa mga naglabasang footage, nagsimula daw ang insidente ng pakiusapan at sitahin ng lokal na residente ang Pinay. Ipinaliwanag daw ng matanda na ang hindi maayos na paglalagay ng basura ay magiging dahilan ng pagkakalat ng mga ibon sa paligid. Subalit sa halip na maayos na pag-uusap, mabilis na humantong sa sigalot ang palitan ng salita na kinabibilangan din ng isa pang kapwa Pilipina. そのゴミが、ガラス取った時も、 Dakara, yutita no, chanto mo ko irero kara. Doko sa munda. Kaya ko nga tinatanong sa'yo kasi, Hindi. baka ako hindi mo alam, kaya Pinagpipilitan mo na. pinapaliwanag Ang ko. sabi ko, Bahala ka magpapang sa sarili mo. Bahala ka, bahala. Naging usap-usapan ang naging pambabastos at pagsasagutan sa nakakatanda na ginawa pa umano para lamang sa content sa Facebook. Dahil dito, umani ng maraming batikos at ikinadismaya ng maraming kabayan ang kaganapan. Giit ng marami, napakasimpleng patakaran lamang sa Japan ang paghihiwalay at tamang pagtatapon ng basura at hindi na kailangan insultuhin pa ang matanda. Ipinaalala rin ng mga kapwa ng mga Pilipino na kapag nasa ibang bansa, mahalagang igalang ang kanilang kultura, batas at mga mamamayan. Kung hindi rin lang kayang sundin ang mga alintuntunin ng bansang kinabibilangan, mas mabuting bumalik na lamang sa Pilipinas kaysa magdala ng kahihiyan sa buong komunidad ng mga OFW. Ang insidenteng ito ay muling nagbukas ng makabuluhang talakayan ukol sa tamang asal ng bawat mamamayan sa labas ng bansa at kung saan nga ba dapat lumugar ang paggawa ng content sa social media. Dahil dito, hindi na napigilan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga OFW natin sa Japan, ang maglabas ng matinding galit at pagkadismaya. Ani dito sa komento ng ilan, sumunod ka na lang kasi, dayo ka dyan, ikaw pa ang matapang, dinala mo pa talaga dyan sa Japan ang katangahan mo. Siguro naman, matagal ka na dyan, alam mo na dapat ang mga patakaran nila. May isa pang nagkomento, napakasimple ng patakaran sa Japan pagdating sa segregation ng basura. Kung ayaw mo sa patakaran nila, mas mabuting umuwi ka na lang sa Pilipinas. Huwag mo namang ipahiya ang kapwa mo Pilipino na maayos na nagtatrabaho at namumuhay dito. Nagbigay rin ng paalala ang isa pang Pinay. Ani sa komento niya, malaking kahihiyan ang ginawa mo. Hindi lang ang sarili mo ang pinagmukha mong masama, kundi nadamay pa ang imahe ng buong komunidad ng mga OFW sa Japan. Nakiusap lang naman ang matandang Haponesa ng maayos. Bakit kailangan dumanas ng ganitong pambabastos? Narito mga kabayan ang video, sabay-sabay po natin panoorin. Guys, ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Oh, dito daw talaga ipasok mong ganyan. Kasi bawal daw talaga. Ang lupit ng Japan, ang lupit nitong sakang na to. Grabe. Oo. Grabe, talagang binaanuhan ako kasi ito daw bawal dito magtapon, guys. Oh my God. Palakpak manong. Grabe. Tapos ito din, napakahigpit. Tapos sinaway ako kasi ito daw, kailangan daw talagang tanggalin. Kailangan daw talagang tanggalin. So, ganun. Ano daw yun? Ang sabi kasi niya, Pilipino ka? Oo. Ang sabi kasi niya, nandito na, bumaba siya sa Kuruma. Bawal daw dito magtapon, kailangan doon daw magagaling. Sabi ko, huwag ka mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi. Aayusin ko. Kasi iayusin mo naman yan, be. Hindi, oh. Anong munday dyan? Dito lang talagang urusay. Hindi,それね、その前から、この書いてが、ね、本当に開けないよ。シャクションね、呼んで、シャクションね、言って。ね、そうじゃなくて、そうじゃなくて、それが守るの。守ろけど、このロンシは嫌だの。嫌だの。もう嫌だの。このぐらいだけ問題は、ね。違う。ちょっと、hindi man daから。 Philippine dyan, kino, di mo chanto mo akoから入れたの。今度は、関係ないの。違うよ。ここのロールは関係ないの。だからここ入れて。一番大事なのは、きれいするの、入れるの。きれいする。だからここきれいにして。オッケー。聞こえないさっきから話しましたの。聞こえないなあ。Kaya ko nga tinatanong sa'yo kasi, Hindi. baka ako hindi mo alam, kaya Pinagpipilitan mo na. pinapaliwanag Ang ko. sabi ko, Bahala ka magpapang sa sarili mo. Bahala ka, bahala. Samantala, may isa pang naglabas ng video para magbigay linaw at ipaliwanag ang tunay na nangyari sa insidenteng ito. Lumalabas na bagong lipat pala si kabayan sa naturang lugar. Narito ang paliwanag ng isa nating kababayan na nasa Japan. Para sa mga hindi nakakaalam, ganito po ang buong istorya.
Pinanood ko yung video eh. Kalilipat lang daw nitong si kababayan sa isang danchi. Siyempre, bilang si kababayan ay bagong lipat, may mga patakaran sa komunidad na dapat sundin. Habang nagtatapon siya ng basura, na ang tinatapon niya that time ay ang mga plastic bottle na hindi man lang inalis ang label. Sinita siya ng isang 81 years old na matandang lalaking Japanese. May nakasulat pa man din sa kanji na Kabe no Uchigawa ni Irite Kudasai. Yun yung nakasulat sa pader. O ilagay sa loob para protektahan laban sa mga karasu o uwak ang basura. Hindi dito sa bukana, kundi ipaloob mo. So, ang tendency nung paglalagyan niya is dito mo sa itaas bubuksan, hindi dito sa ibaba. So, yun lang naman yung pinapaliwanag ata nung Japanese. Hindi ko alam kung ano yung naging umpisa, kung nasigawan ba siya o kung ano man. Pero, kung nasigawan siya, bakit tahimik yung Hapon nung pinagmumumura niya? Hindi ko rin alam, baka nanindak lang din yung Hapon. Pero ayon doon sa nakasaksi at mismo nagpahayag na babae, hindi raw niya ito pinansin. At ang matindi pa nito, kahit pa sinabi niyang isa siyang kaigo, na ibig sabihin ay matagal na rito sa Japan, imposibleng hindi niya alam ang rules. Kasi sinabi niya na nga kaigo siya. So nababasa niya yung kanji, kaigo ka, may rule sa facilities ng nursing care. May alam ka kahit papano sa pagdidisiplina sa sarili mo sa loob ng Japan. So, nagmamatigas pa siya at sinasabing kang kinay siya o wala siyang pakialam sa rules dahil masakit daw yung kanyang balikat. Yun ang pinag-aano niya kasi. Pinaliliwanag niya na kaya niya ilalagay naman niya ng maayos kasi hindi niya kayang ilagay doon sa may mataas dahil masakit ang kanyang balikat. Ang tanong, gaano ba kabigat yung mga plastic bottles? Kasi ako alam ko magaang lang yan dahil nagtatapon din ako ng basura na punong-puno ng plastic bottle. So, doon nagsimula ang matinding gulo. Sigaw na sigaw yung ating kababayan, napakalakas ng boses at umabot pa sa puntong pinagmumura niya yung matandang 81 years old na lalaking Hapon. Dahil lamang sa pagsita sa kanya, hanggang sa lumapit na itong may isang Hapon na humingi ng suklolo dito sa isa pang Pilipina na nakatira na ng matagal dun sa lugar na yon. Since na Pilipina itong nagwawala, so tumawag sila ng isa pa sigurong Pilipina para paliwanagan itong nagwawala. Nung tanungin siya ng kapwa nating Pilipina at sinabing dahil nagsisigaw nga siya, ganyan-ganyan, pinaalalahanan siya na hinaan lang yung boses at may rules talaga na dapat sundin. Ano ang sinagot niya? Wala akong pakialam. Alam ko ang ginagawa ko. Kahit pinagsabihan na siyang dayuhan lang tayo rito at kailangan natin sumunod, nagpatuloy pa rin ang pagsigaw at pagmumura yung kababayan natin. Alam niyo, nakakalungkot at nakakahiya ang inasal ng viral na Pilipina sa video. Bilang isang kaigo o caregiver na matagal na raw sa Japan, mas lalo siyang dapat na naging halimbawa ng disiplina at paggalang. Maling pag-uugali at pagmamataas. Malinaw na mali siya sa sitwasyong ito. Kahit pa may nararamdaman siyang sakit sa balikat, hindi dahilan ang kondisyon ng katawan para magwala, sumigaw, at magmura sa isang matandang Japanese. Tama yung isang Pilipina kasi nasa Japan tayo, dapat sumunod tayo. Ang pagmumura at pagsisigaw sa isang matandang Japanese ay hindi kailanman magiging tama, sino man ang mag-umpisa.